Iimbestigahan kung paano na ipasok sa bansa ang text blast machine na nakumpiska mula sa isang Malaysian national. Hindi lang daw sa scam nagagamit ang ganitong equipment, kundi pati sa propaganda sa eleksyon. Saksi si June Veneracion. Text blast machines ang tawag sa mga makina o aparatong ito. Kaya raw nitong magpadala at magpakalat ng libu-libong text message na hindi dumaraan sa cell site. Nakumpiska ang mga ito kahapon sa isang Malaysian national na inaresto dahil sa pagbebenta umano ng text blast machine. Nahuli namin yung supplier, no? So it's just a matter of time na malalaman namin kanino niya binenta yan. At oras na malaman namin, hahabulin namin kayo. So habang hindi pa kung i-voluntarily surrender niyo yung mga equipment na yan, edi hindi kayo magkakakaso. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nagkakahalaga ng 600,000 piso ang makabagong bersyon ng text blast machine ang nakuha sa suspect. Mas maliit na rin daw ito at kayang ilagay kahit sa loob ng backpack. Iniimbestigahan pa kung paano naipasok sa bansa ang illegal na gamit. Hinala ng DICT, hindi lang mga scammer ang nabentahan nito, kundi pati mga kumakandidatong politiko. Sa monitoring ng Department of Information and Communications Technology, tumataas daw ang iligal na bentahan ng mga text blast machine kapag papalapit ang eleksyon dahil nagagamit daw ito ng mga kandidato. Bukod sa pangangampanya pabor sa isang kandidato, posible rin daw itong magamit sa black propaganda. I need to warn our candidates, no? Because we will be monitoring. So oras na may ma-monitor kami ng mga text blasters in operation, we will definitely confiscate that, file appropriate criminal charges. Kung makatanggap kayo ng text blast galing sa certain candidates, huwag nyo na po iboto yun. Sa gitna ng maigting na pagbabantay para sa eleksyon, nagbigay ng ultimatum ang PNP sa kanilang mga tauhan na buwagin ang mga private armed group sa bansa. By March ay dapat ay nalansag na po itong identified na tatlong active private armed groups at ito pong 5 na we are closely monitoring po ng mga potential private armed groups. Masisibak daw sa pwesto ang sinumang commander na mabibigong ipatupad ang patakaran. Ang fear po natin dito ay kung hahayaan natin na hindi ito malansag po ay there is a big possibility na magamit po ito sa pangaharas, sa pag-intimidate not only doon sa mga kalaban nilang mga kandidato, pati na rin po doon sa mga boboto po, mga botante po. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.